Maayong buntag, everyone! Sobrang kati ng ilong ko ngayong umaga. Hindi ko alam kung ano sa inyo ibig sabihin yan. Kasi pag makati ang palad, sinasabi ng iba, merong grasya, merong chaching, merong pera. Pero pag makati ang ilong, hindi ko alam. Nakakainis guys kasi parang binibigyan lang ako ng 1 week na pahinga sa sipon and then babalik na naman kahit na grabe naman yung aking water therapy. Ayun, kulang pa din siguro. Dapat yung talagang nalulunod ka na sa inom ng tubig. Anyway, ngayon, sana okay kayong lahat. Maayong buntag. Mainit na yung araw, so simula na yung ating bakbakan. Ako naman ngayon ay dumiretso na ako dito sa barangay namin guys kasi kailangan ko palang i-update ang aking barangay clearance at hindi updated ang aking address. Ngayon, sa pag-aasikaso ng mga bank transactions at kung ano pang kailangan natin asikasuhin sa bangko, kailangan meron tayong meron tayong barangay clearance. Ayun. So, kumuha ako ng barangay clearance today. Mabuti at mabilis lang kasi meron tayong priority. Dahil ayan o. Kita nyo naman guys, Juntis ang lola ninyo. At pag Juntis, meron talagang mga priority lane. So, ngayon, madali lang siya kasi kukuha lang ng sedula. Ayan, sedula paper or sedula stamp which is only 61 pesos. And then, isasubmit siya sa window kung saan naman mag-fill up ka para sa iyong barangay clearance na 65 pesos. So, overall, yung nabayaran ko lang is around 126 pesos. Meron na akong bagong barangay clearance with updated address. Okay. So, ang susunod kong pupuntahan ngayon is bangko na. Okay, so sinasabi ko nga sa inyo guys, kinikwentuhan ko kayo about sa barangay clearance. So, dahil sa pagka-graduate ko ng university, lumabas na ako agad ng Pilipinas para magtrabaho. Hindi ko alam yung mga purpose ng kada papeles na kinukuha, kailangan kunin kapag nandito sa Pilipinas. That was before. Pero ngayon, dahil talagang magsistay kami dito sa Pilipinas na matagal-tagal, kailangan aware tayo kung para saan yung kada documents. So, alam ko, hindi lang ako yung nag-iisang case na OFW or Pilipino na never or hindi pa nakakuha ng barangay clearance. Siguro hindi nila kinailangan, siguro nakatira sila sa abroad since they were young and then they had to come back. Anyway, once na meron kang mga gagawin sa Pilipinas like looking for a job or opening a bank account, isa yung barangay clearance na ino-honor nila na document or ID to prove that you are you and you live in this address and you don't have any criminal records at wala kang mga bad records ayun sa inyong community. So ngayon dahil sa hinihingi siya ng bangko, kailangan ko siyang i-comply. Though meron na ako nito before, pero yung address ay hindi tama dahil bakasyon lang yung mga before ko na mga punta dito sa Pilipinas. But at least now I had a proper address. Kailangan ko na talagang pumunta sa kung saang barangay ka nakatira. And yeah, like I said, I was able to get it in just not even more than 5 minutes. Pagkatapos niya, niko-compile ko lang. Medyo nahirapan ako guys kasi hindi ako record na under ng OFW. Ayun, for the last 3 years. Another thing is, medyo mahirap kapag wala kang bank transaction record sa Pilipinas. So, katulad sa akin, pagka-graduate ko ng university, nag-abroad na ako agad, wala akong bank account nang umalis ako ng Pilipinas, wala akong transaction sa isang Philippine bank kasi lahat ng ginagawa ko before nung nasa abroad pa lang, puros lang lahat remittance. Iba pa rin talaga pag meron kang sariling bank account dito sa Pinas na merong labas-pasok. Hindi naman kailangang malaki pero at least yung transaction niya is very fluid. Ayun, yung gumagalaw yung transaction sa iyong bank record. So na-realize ko sobrang importante din pala niyan. Alright. Anyway, kompletuhin natin to today and then we'll see kung matatapos ko ba to successfully. Pero, katulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag may mga ganitong lakaran, talagang dinadala ko lahat ng documents ko, pati documents ng mga bata, para sigurado na hindi na ako kailangang bumalik ng bahay kasi sayang sa oras tsaka sayang sa gasolina yon. Nagutom ako guys. Ang tagal namin sa bangko, hindi pa tapos. So, kain muna tayo dito sa karinderya. Ayan. Meron silang lunch. Hanap lang tayo ng ulam. Dami kong gutom guys. Ito yung in-order ko. O, gata na langka. Tsaka chicken curry.
At saka sabaw na lang natira kasi late na pala. Ang bilis naman maubos ng pagkain dito sa karinderya. Launa pa lang, ubos na. Okay guys, mabilisang kain lang nangyari dahil naubusan na kami ng ulam at saka kanin. Naubusan na ng ulam at kanin kahit alauna pa lang. Grabe talaga yung mga Pilipino, mga kain on the dot. Bahalang mahuli sa lahat ng appointment, hindi lang sa lunchtime guys. So anyway, okay lang kasi kailangan ko na ding bumalik sa bangko at hindi pa natapos. Etong inaasikaso ko nga pala ay account na merong checkbook. Turns out, ngayon ko lang din to naraman na importante na meron ka palang cheque dito sa Pilipinas. Kung importante dito sa Jensen, hindi ko na lang alam kung saan kayo ngayon na city na mas malaki. Pero nabigla ako guys kasi lahat halos chine-cheque na at hindi pwedeng magpirma ng kahit na ano nang walang cheque. So as usual, nahirapan na naman ako kasi wala nga akong mga records, mga documents. Pero syempre, dahil merong referral, at least nakakatulong din yun. So ngayon, it's looking like it's positive. Sana matapos na to at ako'y pupunta sa tindahan ng madalian. Meron lang ako mga bibilhin dahil sa sunod-sunod na mga lindol, nagpre-prepare kami ng aming emergency bag. Bakit kailangan ng emergency bag? Kasi meron akong mga anak na maliliit pa. Kung ako lang siguro guys, kahit ano lang yung mabitbit ko dyan, okay lang. Pero kung may mga bata, tapos andyan pa si Auntie Christine, kailangan meron tayong plano, meron tayong emergency kit. Ayun. So meron na akong ibang bagay sa bahay. Konti lang yung kukunin natin, pero dapat at least wala namang mawawala kasi hindi naman yan na-expire. At least meron lang kayo sa bahay just in case may blackout, just in case may medyo matagal yung electricity interruption, ganun. Iba pa din yung meron kayong flashlight, meron kayong mga posporo. So yeah, hindi pa tapos yung araw natin, half pa lang, but it's okay. Alright. So, ito yung mga nabili ko kanina, guys. Mabilisang bilihan lang. Yung parang natatakot ka pumasok sa loob ng mga building. Pero kinuha ko lang yung mga pwedeng gamitin pang emergency. Dagdag natin sa emergency bag. Ayan, may nakuha akong maliit na life vest. Pero ito, kasya lang to kay Kulit-Kulot. Hindi siya kasya kay Chico. This is 4 years old children. No, this is for Kuya because it's big. It cannot fit you. For you, I need to buy a small one, okay? For Calby. Don't be sad. I'll get you a new one, okay? Okay? But Mama, I already have a lot of our life. Yeah. So, did you get your life vest? Okay. Actually, nag-ano lang ako guys, nag-research lang ako kung ano yung mga kailangan. Pero, ito talaga importante itong ganito. So, bumili na rin ako ng, tawag dito guys, extension wire. Ayun. Tapos, meron tayong flashlight. Nahirapan ako maghanap kasi gusto ko sana chargeable tsaka battery. So, nakita ko lang doon. Ito lang chargeable. Auntie, did you find the black bag? The big one? Yeah. You can put this one there. We will put our emergency kit in one bag. Ayan. This one is chargeable. And then, this one also is for the emergency bag. Then, radio, so we can listen if there's no power. Yan, maliit lang siya na ano guys, na radyo. Pwede lang siya sa battery. This one, we need battery. So if there's no power, at least we can still listen. Let me see how big. Yan. Just put them in a, like this. Small battery so we can listen to the news in case of emergency. Pag mawala yung kuryente. Then we have some cutter. So, I only need food. Food na lang kulang guys, tsaka tubig. Kumuha na rin ako ng tali. Hindi ko pa ma-imagine yung tali para saan, pero nakita ko sa iba, kinopya ko lang guys. Siyempre, extra battery kailangan yan para sa flashlight at sa radyo natin.
So, ang kukunin ko na lang is tubig, pagkain, at saka yung mga pagkain na hindi basta-basta na expire at pwede sa mga bata. Then, kumot at saka importante na documents. Ilalagay natin lahat sa bag kasi sunod-sunod yung lindol. I found this one. They can pack for Chico and for Calvi. 6 and 8, yeah. I think it's small. And this is for, they can wear that on that day. Can be washed in the morning. Ayan. So that one, auntie, is for emergency bag. Together with the white fan, chargeable white fan. The flashlight can be charged. Ayan. So, ayun guys. Hapon na ako nakalabas ng bangko kanina, kakaasikaso ko. Pero, okay na din yun kasi at least natapos na. Ayan. Nag-organize lang ako ng aking mga papeles. Ito yung aking, tawag nito, NBI certificate natin. So, ito ang nagpapatunay na wala tayong krimen sa Pilipinas. Pero alam nyo ba guys, ang experience ko dito is, pagkuha ko nito, matagal pa, na-delay pa ako ng mga 2 week. Kasi, nagkaroon ako ng heat stamp. Ang ibig sabihin ng heat stamp or HIT, parang may maraming common yung pangalan ko. So, marami siyang mga siguro katulad or record. So, kailangan nilang imbestigahan na hindi talaga ako yun yung princess na yun. I think yun yung reason. So far, after 2 weeks naman, everything went well kasi alam ko naman na wala talaga akong record and I was able to get my NBI clearance. Papel lang yan guys, pero sobrang importante niyan. Pag nakauwi kayo mga OFW, siguraduhin natin meron tayo niyan. And then, today, nung nag-aasikaso ako sa bangko, nagtataka ako kasi ang sabi dun sa kinuhanan ko ng aking national ID, pero e-fill ID lang siya kasi wala pa yung card talaga. Sabi nila doon, this is already valid everywhere kasi this is the same as the Philippine National ID. Kaya nga lang, laminated. Pero hindi pa rin tinanggap sa bangko at kailangan nila ng 2 ID. Mabuti na lang at meron akong Pag-ibig ID card. Ayan. Mahirap kasi. Ayan. Ayan. Kasi alam ng YouTube guys, matalino si YouTube. Pag ngayon nakikita niya na merong mga information na sensitive, nakikita sa video, talagang ibablock niya yan. So, ganito lang yung papakita ko. So, tinanggap nila itong ID na to together with my passport and the e-fill ID. Tinanggap na lang din nila yon pang backup. And also, tinanggap din nila ang aking barangay clearance certificate. Ay, kinuha nila. Kinuha nila ang aking barangay clearance certificate. Okay, kinuha nila guys. Pero, anyway, that's the purpose of that. Para sa ating bank transaction. So, finally, nakakuha ako ng aking cheque. Ayan, ang kauna-unahang cheque ng Pilipinas. Kauna-unahang cheque ko dito sa Pilipinas. Kasi meron palang mga transaction doon sa aking nag-iisang bahay na kailangan ganito. Eh, ayoko naman na cheque ng mga kapatid ko or pangalan ng mga kapatid ko kasi responsibilidad ko naman to. And it's about time na asikasuhin ko na to na wala akong naiistorbo. Kaya talagang inasikaso ko lahat ng gusto nila, yung mga ni-require nila, binayaran ko para hindi na ako makaabala sa mga kapatid ko pa. Kasi nakakahiya din at marami din silang mga iniisip. So at least meron na akong isa. Yes. It's okay. So, eto. Wait lang. So, sa ibang, no, it's okay. So, never mind, go pipi. So, sa ibang bangko, nahirapan akong kumuha ng checking account. Ito yung tawag nila dito, checking account or yung cheque. Dahil, ang dami nilang hinihinging papeles na wala ako. Another reason is, ang mamahal ng kanilang checking account maintaining balance. Yun yung pinakadalawang challenge ko dun. Pero, nakahanap ako ng isang bangko pero mas prefer ko to dahil ito ay connected dun sa aking bahay. Dun sa kinunan ko ng bahay. Connected sila sa bangko na to para mas madali na lang lahat yung transaction. So at least by 4 PM natapos na din at ayan nga, congratulations to me sa wakas at meron na rin akong papel na pipirmahan sa tanang buhay ko.
Iniwasan ko to, pero hindi na talaga natin maiiwasan. Ayan. Then, dinalaran nila ako ng rules and regulations sa checking account. Ayun. So far so good guys. Lahat na ayos ko ngayong araw. At sana naman ay maging okay. Prayers ko maging kalmado at maging mabuti yung aming magiging bakasyon kasama yung mga bata at ni auntie at ni mama. Kasi first time ko itong gagawin at ito yung huling bakasyon ko bago ako mag-focus sa lahat ng magaganap ngayong 2024. Ayan. Ano pa bang mangyayari? Of course, prayers para sa lahat no na keep safe and be vigilant kasi hindi ko alam ano nangyayari sa mundo, hindi ko alam ano nangyayari sa Pilipinas. Of course, it has something to do with fault lines and scientific explanation, pero sumakit ang ulo ko, hindi ko talaga maintindihan. But all I can do is to pray. We pray and we treasure each moment. I-treasure natin yung mga oras natin sa pamilya natin, sa mahal natin sa buhay. Mahalin natin yung sarili natin, alagaan natin yung sarili natin, and bigyan natin ng oras yung mga bagay o yung mga tao na mahalaga sa atin. Alright? Yun lang guys, ang nangyari ngayong araw na to. Sana po nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. Okay. At magto-toilet muna si Chico. Wait lang po. Papakita ko lang sa inyo, etong bag na to, nabili ko to sa Uganda, napakalaking duffel bag. Duffel or duffel? Duffel bag. Ayan, napakalaking black na duffel bag. Magaan lang siya at malaki yung space niya. So, ito yung gagawin naming emergency bag. Ganyan siya kalaki. Hindi ko lang alam kung kita ninyo, pero yan. Ayan, ganyan siya kalaki. Kasi maglalagay kami dito ni auntie ng kumot. Para lang sa mga bata. Importante, meron tayong pang at least 3 days. So, kumot and konting damit, gamot, mga emergency na gamot, paracetamol para sa mga bata, yung para sa tae-tae, ganun. So, nagtataka siguro kayo, bakit kami nagkakaganito, nagkakaroon ng mga, sunod-sunod kasi yung mga ano guys, yung mga lindol lately. At hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero, regardless of that, it's always a good idea na magkaroon ng emergency bag. Okay? Regardless sa kung may lindol man o walang lindol, kung may mga ano man dyan, mga warning man dyan o wala. Pero maganda talaga, lalo na meron tayong maliliit na mga bata at malaking pamilya, merong emergency. So dito namin ilalagay ni auntie yung ating mga emergency flashlight, medicine, toiletries, food, water, kumot, para pang-isahan na lang. And then of course, our important documents, dito natin ilalagay. And lagi namin itong ilalagay sa tabi ng pinto. Ayan. At least isang bag lang siya, wala tayong makakalimutan. So, goods. Eto naman guys, kung naaalala ninyo, nabili ko to nung kasama ko yung ate ko sa may hardware sa loob ng mall. Sobrang ganda ng quality nito. Hindi ako nagpo-promote, hindi ako sponsored guys ha. Pero sinasabihan ko lang kayo para meron kayong idea na yung ganitong klase ng gamit, very important. Kasi nung nag-blackout last time dito sa Jensen dahil sa 7.2 magnitude, wala kaming kuryente ng 24 hours or almost 24 hours wala kaming kuryente. So, hindi talaga nakatulog yung mga bata until na gumamit kami nitong fan, portable fan and chargeable fan. Ang maganda dito, meron siyang ilaw at meron din siyang electric fan at the same time. Ayan. So, malakas yung ilaw niya, merong level. Ang fan niya din, merong level. So, dahil ano siya, dahil portable nga siya, madali lang naming nabibitbit. Plus, pwede mo siyang isaksak sa power bank. So, talagang nagamit namin to hanggang umaga. At ito yung reason paano nakatulog yung mga bata. Sobrang init talaga. Alam nyo naman yung Jensen, guys. Sobrang init dito. So, kung wala tong electric fan na to, hindi talaga kami makakasurvive. So, lagi itong naka-charge. And then, isa yan sa ilalagay namin sa aming emergency bag. Okay. Ang next ko na ipapakita sa inyo na hindi pwedeng mawala sa aming mga gamit ay ang aking power bank. Eto. So, etong power bank na to guys, sobrang tagal na nito sa akin. Pero yung quality niya, never talaga bumaba. Eto yung ginagamit kong power bank sa lahat ng gadgets ko. Simula cellphone, hanggang sa microphone, hanggang sa stabilizer. Dahil sobrang heavy duty siya. Okay? Sobrang heavy duty niya. May kamahalan nga lang guys. Ang bili ko nito, galing kasi ito sa Bangkok, Thailand. So this is imported. And this is from a very trusted supplier. Kasi merong mga power bank no na
lumolobo, merong power bank na pumuputok, merong power bank na mahina or slow charger. This is the fastest charger na nagamit ko sa buong buhay ko, promise. And meron siyang type C, ayan, type C na saksakan. Meron din siyang dalawang USB at saka meron siya nung, hindi ko alam anong tawag dyan, yung old na saksakan. So, pwede na cord lang yung gamitin ninyo. And since meron siyang bag na protektahan yung aking power bank. So, manipis lang siya. Lagi ko siyang bitbit. And since sa lahat ng mga nangyari ngayon, kumuha na rin ako ng isa pa. Ayan. Kumuha na rin ako ng isa pa, guys. And this is brand new. Nakikita nyo, sealed siya. Sa mga gustong bumili nito, i-email nyo ako. Ilalagay ko yung email ko dyan sa baba. Ayan, nakikita ninyo right now. Ang presyo po nito ay nasa 4,000 pesos. Ayun, murang-mura na guys. 4,000 pesos, cash to cash basis lang tayo kasi hindi po ako nagpapa-COD. Ngayon, pwede nyo pong i-compare sa ibang seller, wala pong problema. Pwede po kayong bumili sa ibang seller, wala pong problema. Pero ako, trusted ko yung quality na ginagamit ko. At ngayon nire-recommend ko sa inyo. So, if you trust me that much as well, pwede nyo akong i-PM dahil hindi kayo magsisisi sa power bank na to, like I said. So, ngayon, dalawa na yung gamit ko, guys. Ayan. Eto, magdadalawang taon na sa akin and eto, brand new. Kasi dapat meron talaga tayong power bank. Other than that, you guys, nakikipag-communicate ako this week sa tatay ni Kuya Kahil. Alam naman natin na siya ay uuwi para mag-celebrate ng Pasko kasama kami dito. Inshallah, everything will go well and smooth sa lahat ng mangyayari, sa lahat ng mga magaganap. Ayan. And since Kahil is traveling with my eldest sister na nasa Thailand, kailangan niya magdala ng permit to travel na aasikasuhin ng tatay ni Kahil. So, yun yung ginawa niya today. Pumunta siya ng Philippine Embassy para maasikaso yun. And finally, successfully, meron na siyang nakuhang document na gagamitin ng aking kapatid para mailipad or masabayan si Kahil sa airplane. Kasi si Kuya Kahil ay 10 years old pa lang, you guys. So, he's still considered minor. Kailangan niya ng permit to travel from the embassy kung nasa labas ng Pilipinas at DSWD letter naman or permit kapag nandito sa Philippines, which ako naman ang kukuha next time kapag lalabas na si Kuya Kahil ng Pilipinas. Ayan. So far so good. Very good yung araw natin. Medyo na-late lang ako ng lunch pero survive pa din you guys. Once again, maraming salamat sa lahat sa inyo na tumatangkilik sa aming mga kwento-kwento. Sana ay na-inspire kayo, na-educate kayo, at na-entertain kayo sa kwento-kwento ng buhay namin. Hindi lamang dito sa aking YouTube channel, I am Princess Higa, kundi pati na rin sa aming pinakabagong Facebook page at mini vlog na Apat at Ako. Ayan, maraming salamat you guys. I'll see you on the next episode.